pasaway, isa po controversiya po sa naaral sa panahon po natin ngayon kasi po sa ating mga kapatid. Pero ngayon po tayo po idadako po sa ating paksa, yung bear our cross, o ikalin po natin ang ating mga cross at tayo sumunod sa ating Panginoon Kristo. At ito po ay hinamon po natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 14, talata 27 hanggang 23. Kung hindi po naaalala yung ating first na Bible study sa dako nito, ay ako po ay nag-edit po beneath his sandals, no? Ako po ay nag-end sa conclusion, don't walk in the sandals of Paul and the Jews before their conversion. So, huwag tayo magsilakad sa mga panyapak ni Paul at ng mga Hudyo bago sila ma-convert, no? Bakit po? Sapagkat sila po ay meron pong tinatawag na sin of God, no? Sila po ay self-righteous at sila po ay arrogant po sa kanilang mga sarili. At yung pong kanilang tinatawag na seal of God ay dala po sa kanila upang patayin yung mga kanan. So kung ating po maaalala, yung pong aklat ng Roma, Kapitulo 10, talata 2, sa sabi ng Apostol si Pablo, sila yung pinatutunayan ko na ito muna sa ating sa Diyos, kung hindi ay sa pagkakilala o I bear them witness that they have the seal of God, but not according to knowledge. So yung po salitang seal, galing po sa salitang silos, no? Ang ibig po sabihin na salitang silos, na wikang Grego, ito po ay intense heat. Literally means intense heat, no? Marugdog na init, no? Intense heat. So, figuratively, ito po ay ginagamit positively at negatively. As sin, ibig po sabihin is not much desire or the extreme desire to do something or extreme displeasure against someone because of their success. Kaya nga po dyan po sinabi yung salitang jealousy, galing po sa salitang zealous. So their zeal of God led them to kill the saints. Okay? At yan po ay unang sinabi ng ating Panginoon Kristo doon po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, talata 2, sa sabi po dyan, darating ay ang panahon na ang sinawon sa inyo at sisipatay sa inyo ay iisip na siya ay naglilingkod sa Diyos. Diba? Yung pong kanilang paglilingkod, no, yung pong sinasabi po nilang seal, paglilingkod sa Diyos, yun po ay nagdulot sa kanila upang patayin yung mga kabanay, yung mga unang Kristiyano, at iniisip nila na sila ay naglilingkod sa Diyos. So, napatay nila mga Kristiyano, so iniisip nila sila ay naglilingkod sa Diyos, sapagkat ito po ay bahagi po ng kanilang katuruan doon po sa tinatawag natin 18 benediction na kanilang po dinadasal araw-araw po, yung tinatawag na Simona Estre. No? So, kung pag-aaralan po natin, seal of the Jews, no? Ang sabi po ng mga Hudyo, we have one Father, even God. Sabi ng mga Hudyo, ay, meron kami, sabi niya, sa ating Panginoon Kristo, meron kami isang ama, ang Panginoong Diyos. Si Abraham ang aming ama. At kami anya ay mga disipulo ni Moses. At inaakusahan ng mga Hudyo, ang ating Panginoon Kristo, na mayroong espiritu na demonyo. Diba? So, yan po nababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 8 at Juan Kapitulo 9. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, ang sabi po niya, kayo anya ay sa inyong amang diablo at ang mga nais tayong ama ang iyong ginagawa. Ito mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 8, talatang 4. So, nagmamapuri po yung mga Hudyo, sabi po nila, ang ama ang aming, meron kami isang ama ang Diyos. Si Abraham ang aming ama. Si Moses, kami ang aming disipulo ni Moses. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi, kayo sa inyong ama. Pero sa paniniwala po ng mga Hudyo, sila ay naglilingkod sa harap ng ating Panginoon Diyos. At hindi ko matatawaran yung kanilang paglilingkod sa harap ng Diyos sapagkat kung ginamit ko ng Apostol si Pablo, yung salitang zealous. So, masyadong mataas yung antas ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Sa isip po nila, naglilingkod sila sa harap ng Diyos. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi, kayo ay sa inyong ama. Gayun din po ang ating apostol si Pablo. Ang sabi po niya sa aklat ng Galatia, Kapitulo 3, I persecuted the church beyond measure and tried to destroy it.
So yun pong salitang destroy, yun po ay eportoon. So yun po ay imperfect. So hindi lang po once na sinikap ni Apostol si Pablo na sirain ang iglesia ng ating Panginoon Kristo, kundi repeatedly na ginagawa niya bago po siya makapag. So mapapansin po rin sa salitang try to, yun po ay naka-italic, yun po ay wala po sa wikang Grego, yun po ay idinagdag sa New King James Version para po i-compensate yung imperfect tense or imperfect aspect sa wikang Grego. Yun po ay repeated action ng apostol at si Pablo. At yung pong pagpatay at pag-uusik ng apostol at si Pablo sa mga Kristiyano, ang sabi niya, concerning the sin, I persecuted the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Sabi ng apostol si Pablo, nung pinapatay ko ang mga Kristiyano, yan ay tanda ng aking sin of God. Sa paniniwala ng apostol si Pablo, siya ay naglilingkod sa harap ng Diyos. At ang sabi po niya, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Ako ay matuwid. So yan ang paniniwala ng mga Hudyo at ng ating anak ni Saul na later tinawag ng Pablo bago po sila magtawagin ng ating Panginoon. Bago po sila tawagin sa tinatawag na pagsisisi. Pero ano po ang nangyari po? Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo sa kanya sa daan po ng Damascus, nagpakita po sa kanya ating Panginoon si Kristo. Ang sabi po ng ating Panginoon si Kristo, "Who are you, Lord?" And he said, "I am Jesus whom you have persecuted." So sa isip po nila, sila ay naglilingkod sa harap ng Diyos at sa kanilang pagsusumikap ng paglilingkod sa Diyos, pinapatay po nila yung mga Kristiyano. Okay? So before conversion, both Paul and the Jews had claimed having the seal of God. Pero sila po ay nagtataglay ng pinakamataas ng paglilingkod sa Diyos ayon po sa kanilang sariling karunungan at kaisipan. Subalit sila po ay tinawag ating Panginoon sa Kristo at sa pangaral ng mga apostol sa pagsisisi. Okay? So sa panahon po natin ngayon, marami po ang mga tao, partikular na po sa tinatawag na mga denominasyon. No? Mga denominasyon, hindi lamang po sa mga denominasyon, maski po sa ilan nating mga kapatid. Meron pong mga kapatid na lumalakad at sa mga denominasyon na lumalakad sa pagyakap ng mga apostol. At mga Hudyo at ng apostol sa at particular na po, ginagamit po nila yung talatan, Galatians chapter 1 verse 8. Maalala po ninyo, pagkalakay na po natin dito. As I before dito, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you, that what we have preached to you, let him be accursed. So this text today is often misused to preserve traditional teachings and discourage exploring and examining opposing viewpoints. Yung po mga apostol, sila po yung inaaralan. Nagkatatanggapin namin, papatayin namin kayo. Yung inaaralan sila ng ating Panginoon si Kristo, ano? Sabi nila, ng mga Hudyo, ikay may diablo ka. At sa katunayan, sila po, ang ating Panginoon si Kristo ay binigay po sa kamay ng mga hindi upang siya ay patayin. Sa panahon po natin, ganoon din po. No? Yung pong tinatawag na mga aral, yung tinatawag na mga aral na nakasalubat pinsan sa tinatawag nating traditional teaching, ito po ay kinukumpirma. Ginagamit po yung Galatians chapter 1 verse 8. Nakahaymat kami o mga anghel sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na kaysa sa inyong tinanggap, sila ay naging